Skyway tayo. Finally, nakuha na natin yung certification from Bureau of Immigration. Nakakaiyak. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if Papunta na naman. Ayun yung masarap na mga kainan, di ba? Kainan talaga yung gusto puntahan eh. Ito na, Bureau of Immigration. Ito. Hanap na lang tayo ng So finally, this is Bureau of Immigration. Hanap tayo ng parking. Sakto yan yung mga masarap kainan. Yun talaga yung gusto mo. Yung mga kainan pala. So, andito na tayo sa Bureau of Immigration. So, ayan. Maulang araw para kuhain ang ating certificate after 7 days. Tumawid na ng taon, pero kailangan natin kuhain. Syempre, travel is life. Wow. Ang lungkot pag hindi naka-travel, at sayang kung may mga free opportunities, 'di ba? So, let's go. So yes, thank you sa support ni Mr. Pure Energy, ang aking driver. And finally, nakuha na po natin ang certification of not the same person. Finally, grabe. Ang haba at ang layo ng pinagdaanan natin dito. Oo. So, magsa-story time na ba tayo? So finally, ang saya natin kasi nga nakuha na natin yung certificate of not the same person. So, story time. Way back last year, nung last trip natin to Japan, na-hold tayo. Good thing, ang bait nung IO kasi pinalusot tayo kasi family trip yon. So, niremind lang nila na pagbalik ko at kung magfa-fly out uli ako ng Philippines, kailangan ko nang mag-secure ng certificate of not the same person, which is kailangan kuhain sa Bureau of Immigration sa Malate, Manila. So, ano ba yung certificate of not the same person? It is the document that will say na hindi ikaw yung tao na may kasong nakafile dito sa Philippines. Kasi syempre, very common yung name ko. So, basta may kapangalan ka na apparently nung una, kine-question ko pa yung Bureau of Immigration, yung yung sa airport, bakit po? Kumbaga hindi common yung middle name ko at saka may birth date, 'di ba? So sabi ko dapat unique identifier natin 'yon. Bakit hindi nila ma-identify kung ako yung may kaso or wala? But apparently yung kaso nung same person or ka-name ko is walang middle name at walang birth date. So kung kaya lahat ng kapangalan niya is naho-hold whether may record ng middle name or may birth date. So, yun ang downside na nakakalungkot kasi hindi ikaw yung may kasalanan pero ikaw yung kailangang maghirap para mag-process ng lahat ng documentation just to clear your name na hindi ikaw yung taong may kaso.
So, ano yung mga kailangan mong gawin para makasecure ng Certificate of Not the Same Person? First is you need to go to the Bureau of Immigration main office, which is currently nasa Malate. Basta Intramuros, Manila. Gagalit si Mr. Pure Energy. Intramuros, Manila. So, yon, dun ka pupunta. Tapos pagpunta mo doon, pupunta ka sa window 23 para sabihin mo na kukuha ka nung Certificate of Not the Same Person. Tapos, hahanapin nila yung record mo at papupuntahin ko dun sa ibang floor para dun sa parang attorney's office at ipapakita nila or isusulat nila dun sa mga documents mo yung kung saan nakafile yung kaso nung kapangalan mo. At ang malungkot niyan, pag ang kaso ng kapangalan mo is say nasa Visayas or Mindanao, kailangan mong lumipad doon at your own expense para kumuha ng clearance. Good thing yung kapangalan ko na may kaso dito sa Philippines is nakafile yung case niya sa Quezon City lang. So kahit nakakalungkot kasi malayo-layo din yung Quezon City from my place, is pupuntahan mo talaga. And tapos, bago ka magpunta dun sa Regional Trial Court kung saan nakafile yung kaso mo, kailangan mo mag-prepare ng affidavit of denial. So, kailangan mo magpunta sa attorney or sa mga notary public ba yun? Basta yung kung saan may attorney na pwede ka nilang gawa ng document na yon. At kailangan mo din magdala ng mga IDs, ng mga documentation to prove na ibang tao ka. Yun, kailangan yung details ng family members mo, ng nanay at tatay mo. So, dalhin mo na lahat ng documents na meron ka para kumpleto yung details. So, like birth certificate, marriage certificate, at kung ano pang ID. Tapos yun, pagka-secure mo ng affidavit of denial, usually hinahanap din yung NBI clearance. But mostly, yung nasa list of requirements is kailangan mo siyang i-present kung nakafile sa probinsya yung kaso mo. Pero dahil laging hinahanap, kumuha na rin ako ng NBI clearance. So that's a different story kung paano mag-secure ng NBI clearance. Tapos yun nga, and then pupunta ka sa Regional Trial Court kung saan nga nakafile yung kaso nung kapangalan mo, and in my case sa Quezon City. So good thing mag-holiday nun, so maluwag. Parang ako lang yung tao doon. And surprisingly, parang alam na nila yung pangalan ko. I guess maraming kumukuha ng clearance sa kanila kasi very common nga yung name natin, sadly. So, yun. Ang sabi nung una, after 3 days mo makukuha yung clearance dun sa Regional Trial Court. Thank God, within the same day nakuha ko din. Oo nga, kasi masaya siguro yung mga tao dahil nga mag-holiday. At ako lang yung tao doon that time. So, perfect. So, next balik mo sa Bureau of Immigration is to submit all the documents. So, ano ba yung mga documents na kailangan? So, may form dun nga pala sa website nila na pwede mong makuha. Kailangan mo i-print yun. And just in case wala ka ng form, meron din namang forms dun sa Bureau of Immigration mismo. Mas maganda lang sana na ma-prepare mo na in advance para lang mas mabilis yung processing. So, aside from that forms, kailangan mo rin mag-xerox ng first page ng passport mo, yung may mga details mo, and then the page nung last travel mo, yung departure and arrival date. So, best din na i-include mo na rin yung NBI clearance, latest NBI clearance mo, and together with the affidavit of denial at yung clearance ng galing sa Regional Trial Court kung saan nakafile yung kaso nung kanim mo. So yun, after mong mabigay yun kay Immigration, kay Bureau of Immigration, kailangan mong maghintay ng 7 days. Yes, after 7 days, doon pa lang i-release yung final certification na ipepresent mo sa IO sa airport tuwing lilipad ka. And ano siya? A4. Oo, so hindi man lang siya ID. Gusto ko sanang ipalaminate. Gusto ko sanang humingi ng maraming copies. Willing to pay. Kaya lang, hindi daw pwede. Mag-a-apply ka na naman kung gusto mo ng maraming copies. So, ayun nga. Whole page siya. So, kailangan dala-dala mo yun. Pwede naman daw i-fold. At pwede rin mag-xerox. Kaya lang, better to bring the original always. Kasi depende sa IO kung trip nilang makita yung original or xerox lang will do. So, I guess, in my case, pipicturean ko na din. Kasi syempre, once tinupi mo yung A4 na papel, diba? Parang in time, masisira na siya. So, the good thing is, hindi mo naman pala siya kailangan i-renew or i-apply on a monthly or yearly basis.
Ang downside lang is pag may kapangalan ka na naman na may bagong kaso na naman. So, pag ganun, a-apply ka na naman ng bagong certification. So, yun yung downside, 'di ba? Nakakalungkot talaga. And also, aside from the hassle na ang dami mong pine-prepare na documents, mind you, may bayad lahat yon. May bayad yung certificate of not the same person. I believe 500 or 750, I forgot, sorry. I need to check sa website. Ito, ipapakita ko na lang dito sa screen yung tamang price, yan. Tapos also may bayad syempre pag kumuha ka ng affidavit of denial pag nagpagawa ka ng document na yun sa mga attorney. So again, ano ba yan? I forgot the price. Basta around 100 up siya. So kung makita ko yung resibo, ito yung price niya. Otherwise, wala kayong makikitang price dyan. So yun. At syempre may bayad din ang certification na kukunin mo sa Regional Trial Court kung saan nakafile yung kaso nung may sala. So another payment na naman yon, which is again, nako, nakalimutan ko na naman kung magkano. Basta magbabayad ka na naman. At andito rin yon kung nakita ko yung resibo. So I hope you find this video helpful para at least may idea kayo kung anong gagawin nyo. Kasi usually, pag na-flag down ka ng IO sa airport, medyo magra-rattle ka, 'di ba? So relax lang tayo and pray na lalo na kung family travel is mabait yung mga IO na makakasalamuha natin at papayagan pa tayo mag-travel just for the last time man lang, 'di ba? Hangga't hindi ka nakaka-secure ng document kung andun ka na sa airport at dun mo lang malalaman na may kapangalan ka palang may kaso. I was thinking pa initially, kung kukuha pa ba ako ng document na to o wag na, hindi na lang ako lilipad. But sabi nga ni Mr. Pure Energy, imposibleng hindi ka lilipad. Sayang yung opportunity kung mapoprohibit ka sa pag-fly, 'di ba? Dahil lang ayaw mo kumuha ng ganitong document. Yes, it's sad na hindi tayo may kasalanan, pero ganun ganun yung proseso dito sa atin So kailangan talaga tayong kumuha ng mga necessary document just to prove na hindi tayo yung mga taong gumagawa ng masama. So yun lang. So that's it for our video on guide on how to get the certificate of not the same person. I hope may natutunan kayo, and please feel free to share this video to whomever needs it. And just in case you have any other questions, please feel free to indicate in the comment section and I will try my best to answer po. So yun lang. Don't forget to click like, subscribe, and click the notification button para ma-update kayo for my other videos. Bye everyone! Heart heart! There's always sunshine after the rain. Tapos na ang paghihirap ko dito sa pag-process ng document na ito. Thank God!